Okay guys, so this is Bana. So papakita ko sa inyo kung paano ko ito papasukin sa refinement into lower time frame. So mag-start tayo sa 1 hour. And ito yung minark ko sa 1 hour. Okay, so uh, ang bias ko na dito is bullish and magpapump siya dito. Okay, so easy na agad. Ngayon papasukin ko siya dito. Punta tayo sa 15 minutes. Havana on the... Sorry. Medyo may sipon lang ako kaya go. So, eto nakita ko 'tong order block na 'to, which is valid. Pero hindi siya yung kinuha ko. Ang kinuha ko is yung liquidity niya sa ilalim. Kasi liquidity rin 'tong nasa ilalim. Okay? Paano ko nalaman? Punta tayo sa 5 minutes. Supposed to be, kung valid tong OB na to, magre-react dyan si price, tapos lalagpas siya dito. Ito. Sa previous pullback ng market. Okay? Yan yung change of character niya. Pero hindi pa niya ginagawa. Pwede niyang gawin, pero hindi pa niya ginagawa. So, ganito yung plan. Pag lumagpas siya dyan, okay, kukuha ako ng POI ko dito na. Tapos, disregarded na to. Kasi lumagpas na siya dito. Pero pag ito, price na to, bumaba siya dito, okay, i-move ko to dito. Ayan ay panibagong change of character niya or market structure shift. Tapos, most probably, isi-swip niya itong liquidity na nandito. Tapos, tsaka siya magre-react ulit dyan. Pag tumaas siya dyan, then, hahanapin ko yung POI ko dito sa lower time frame. Doon ako papasok. So, currently, wala pa siyang ginagawa. And, antay natin. So, itong ilalim na to, possible na yan yung lagyan mo ng SL or possible na liquidity din yan. Ano ba yan? Pagsalita. So, update ko kayo dito. Alisin ko na to. So, andito pa yung change of character Grabe sa ulo. Okay, dito tayo kay Havana Udala. So, clean, change of character. Nalagpasan na. Umakat na yung price. So, kuha na tayo ng konti reaction, ma-confirm, mag-close yan dyan sa taas. Then, babalik yan dito. Konti reaction pa pataas. Then, babalik siya dito. Dalawa yung order block, di ba? Ito, tsaka ito. So, ito yung kukunin ko. Okay? Kasi yung isa na yan, magiging liquidity. OB. Ito, magiging liquidity. This is an A+ setup kasi galing to sa higher time frame. And nakita niyo dito yung liquidity sa ilalim, both yan, or kaya failed low. Matitake. Hindi niya lang matitake yan. So, papasok na ba ako dito? Actually, kung 5 minutes ka, pwede ka na pumasok dito. Sa UP na yan. And SL mo dito. And target mo is yung high. Sorry. Pero kung gusto mo pa mag-refine yan para lumiit yung SL, gagawin natin sa 1 minute. Okay, so ang gusto ko na lang antayin is bumagsak to dito sa order block. Then bababa ako sa 1 minute. So yun lang. Wait for my next video. Okay, makinig ka mabuti. Lumabas na siya sa change of character and bumalik siya sa order block. Makinig ka mabuti. This is an SMCA plus setup. Pero tignan mo kung paano ko i-adjust yung trade ko dito. Bakit? Kasi yung approach niya sa OB, hindi siya nag-iwan ng pullback.
Kumbaga, in-approach niya ng aggressive. Ayan o, dire-diretso. Pullback na ina-expect ko dyan is kahit gumanto man lang siya. Yan, nagkaroon siya ng ganyan, tap, tapos gagano. Kaso walang ginawa. So, ang adjustment natin dyan, instead na sa UB ka papasok, i-consider mo itong liquidity sa ilalim. Grabe, advanced to. Kasi, paano malaman na pwedeng lumipat na sa ilalim yung sentiment? Ang gagawin mo, hindi na to yung POI mo. Kasi in-approach siya ng malakasan. Ang POI mo is ito na nga yung liquidity. So, papasok ako dito ng long. After isip yan, then pwede ako mag-SL dito sa ilalim. Yan. So, para safe pa SL, lagay ko dito. Kasi pwede yung isip to, tsaka isip to. So, let's see. Take note hindi pa to actual entry. Kasi bababa pa ako sa 1 minute for refinement. Kasi yun kaya yung sasabihin ko. Sa 1 minute tayo magre-refine. So, wait natin siya makasweep. Tapos, tignan natin yung reaction. Okay? So, wala pa to. Diba? Bilis ko mag-adjust. 5 minutes. See you ulit sa next video. Wreck na naman. Sweep, diba? Dalawang liquidity. Okay? Liquidity taken. Sinip yung dalawang liquidity. So, imagine, goods naman na sa OB ka pumasok. Ganito yung position. Pero kung dyan ka naglagay ng SL, baka na SL ka na. Bababa pa yan. So, yun. Nagkaroon ka pa ng negative compared sa dito ka papasok mismo sa dulo. Yung first entry natin. Pero then again, wala pang entry yan. Assumption pa lang yan kasi wala pa tayong confirmation. Ang lakas ng selling pressure. So, let's wait for this liquidity. Update ko kayo ulit. Okay, naglabas na siya ng liquidity. Okay na to. Pag-react, naglabas na ng liquidity. Na tayo sa 1 minute. Alright. Pwede pumasok dito. $0.5, 20. Pero malalaman natin. Malalaman nyo sa pullback ng candle. Ganito. Di mo bumababa. Dire-diretso lang. May isang gaganyan. Tapos bababa. Tapos tataasan niya. Isa yan sa confirmation ko eh. Kasi biruin nyo, since 1 hour, hinanap natin yun. Then nag-15 minutes tayo. Like 5 minutes tayo. So, let's see. Okay, nag-tap na siya sa 0.5 sa golden ratio. Pag ito lumagpas na dito, okay, pwede na tayo pumasok somewhere dyan. Tuturo ko sa inyo. Chill. Okay, tap na tong entry na to. If dyan tayo pumasok, $0.786. Pag lumagpas yan dito sa baba, balik tayo sa 5 minutes. False alarm.
Kaya di pwedeng papasok-pasok ka agad. Wait. So you can keep me just a baby of the wet jeans. Lumabas? Okay, cancel. Like sa 5 minutes. Hindi mo gagawin POI yun. False alarm. Sip. Okay. Take sa 5 minutes kailangan lagpasan. Most likely, baka ma-take niya ito. The liquidity. So, instead na dyan ka papasok, wait natin dito. Pero hindi pa tayo papasok kasi we are looking for confirmation. Sige, update ulit. Tagal no, pag naghanap ng setup. Pero quality. Okay, makinig. Yung 5 minutes natin, hindi nilagpasan. Supposed to be dapat change of character yan. Pero lumagpas na sa isa pang POI natin sa liquidity. So, most likely, false alarm, diretso ulit siya pababa. And itong sweep niya. Kung bullish tayo, dapat gumanto pa si price. Okay, lumagpas man lang at least. Pero kung hindi niya gagawin, at bumaba siya dito diretso sa liquidity, yan, babain niya yan, and mag-close siya dyan, babalik tayo sa 15 minutes. Okay, ibig sabihin yung POI natin, hindi nag-work. A plus yun, hindi nag-work. So, sinip niya yan, okay, nasip niya rin, hindi gumana. So, saan yung pwedeng next dyan? Ang pwedeng next dyan, wala ka nakikita order block, walang imbalance. So, ang nakikita ko dito is demand. Okay? Malakas tong demand na to. Ito yung isa nating POI. If ever si market hindi lumagpas dito, then I will consider entering sa demand. Okay? So, 15 minutes yan. Ganyan din yan sa 1 hour. Yan. So, 15 minutes, nag-move tayo ng POI from ditong close, scaling tawag dyan, tapos dito tayo sa demand. Okay? So, dito natin siya aabangan. Pero take note wala pa tong open position kasi nga nagko-confirm pa lang tayo. Ang tagal, inaantok na ako. Dapat may gumanto dyan eh. Okay, doon ko kasi mako-confirm pababa. So, see you ulit sa next vid. Pag hindi ko to na-trade, tutulog na ako. Okay, game, Havana, December 26. Siyempre, nakatulog na ako kasi kahapon from 1 a.m. to 5 a.m. ko yun tinitrade or inaantay. So, nandito tayo last time and kinonsider natin itong POI, yung demand. And ayun, na-touch niya. So, hindi ko to na-trade syempre kasi nakatulog na ako. Pero review na lang natin, no? So, baba tayo sa 5 minutes. Okay. So, kung makikita mo kung papasok ka sa demand at nakita mo yung ganitong reaction, then makakakuha ka ng malinis na setup. So, ayan, nag-top siya, tapos umangat ulit, tapos failed low ulit. Failed low. It means hindi na siya bumaba dito sa pinaka-low niya. Kasi nga, malakas na demand to, na-touch niya. Okay? So, from this low, dyan lang pwede maglagay ng SL. Kasi sa demand nangyari. Baba tayo sa 1 minute. And, ito yung confirmation na inaasay. Baba. Last pullback. Tapos, baba. Okay? So, nilagpasan niya. Pullback na yon. Baba siya ulit sa OB.
Okay? Nakita nyo to. Okay, naturo ko sa inyo to. Kung hindi nyo nabalikan is, i-replay nyo na lang sa taas no? Dito sa area na to. Hindi lahat na OB nire-respect. So, binabaan niya yung OB. Tapos, nagkaroon siya ng equal low. So, most likely, taken tong OB na to. Okay. So, dahil wala ka ng POI, isi-sweep na lang yan. Pwede ka lang pumasok dito mismo. Diyan sa OP, tapos yung SL mo is nandito. Ito na yung pinaka-refinement. Ito yung SL mo, kaya maliit lang. Kung pwede ka rin naman pumunta sa demand, tsaka pumasok, pwede rin naman. Pero kasi tapos na yung demand natin sa higher time frame. So, sa liquidity ka lang papasok. I hope nakuha nyo kasi ang daming points. So, yung target mo is yung pinaka-high sa 1 hour. Ito. Sayang talaga ito. Hindi ako nanghihinayang kasi pwede ko naman ito ulitin, 45 RR. Pero sayang lang kasi 5 hours ko itong inaantay. So, yan yung refinement. Kung basic ka lang, papasok ka sa demand, dyan na yung SL mo. Yan lang yung basic. Tapos, yan. 7 RR. Makikita mo yung difference ng basic entry sa refinement. Kasi bumababa ka pa sa pinakadulo. And dapat alam mo kung ano yung nangyayari dun sa pinakadulo. Okay? And this is your TP hit. So, first pa lang, okay na yung bias natin na pataas. Then, di na tayo nakapasok kasi syempre, natulog na ako. So, yun. This is SMC scaling. Okay? Hindi porket may order block is valid ng pasukan. Kailangan nyo pa rin i-check yung confirmation. And, syempre, kilala nyo ako, nag-a-adjust ako ng TA. Pero mo, from SMC structure tayo, nag-i-scale tayo, pinasok ko siya sa demand. Kasi yun yung pinapakita ng market. So, yun lang. Hopefully, may natutunan kayo dito. Medyo mahaba yung vid, pero worth it naman. Thank you. See you ulit sa next video. Comment nyo lang pag may hindi kayo na-get. Subscribe na rin kayo para next year. Marami pang content na like this. Bye-bye!